Good morning, Nana! Nangan ka? Magandang umaga, anak. Hindi pa. At alam kong ayaw mong kumain ng walang kasabay. Natutuwa si Zara sapagkat kilalang kilala siya ng nanay piling niya. Ikaw talaga, Nana. Salamat po. Pinagsalin muna ni Zara ng juice ang kanyang nana at naupo na sa upuan sa may countertop. Nak, tawag ng mayordoma sa dalaga habang kumakain. Ako nga pala'y mamamalengke mamaya. May nais ka bang ipasabay? Wala po muna na. May mga pasalubong si Mama last time eh. Thank you po na ha. Ingat po kayo. At huwag po kayong masyadong magbuhat ng mabibigat. Patulong po kayo kay Kuya Tony. Mahaba ngunit malambing na litanya ng dalaga sa matanda. Natuwa naman ang matanda at bago magpaalam ay nabanggit na nito na ngayon ang dating ng mga bagong bodyguards ni Zara. Hi Ma, how are you doing there po? Tinawagan ng dalaga ang kanyang ina upang mangamusta at kumpirmahin ang pagdating ng mga bodyguards nito kahit pa na madalas lamang ito sa bahay. I'm fine, Zara. Why did you call anyway? Malamig na tanong ng ginang. Agad na naramdaman ng dalaga ang puwang sa kanyang puso. Tila ba'y sabik na sabik sa ina. I just want to ask, Ma, if ngayon po ba ang dating ng mga bodyguards ko? Yes. Pinanasabi ng nanay ni Zara na siyang hudyat ng pagtatapos ng usapan. Thank you po, Ma, ha? Mag-iingat po. Hindi pa man din niya natatapos ang sasabihin ay agad nang pinutol ang linya ng usapan. Imbis na magmukmok at mabalot ng lungkot si Zara, ay mas pinili na lamang nitong kumuha ng libro sa library at lumabas upang magpahangin. Nak, Zara was still in daze nung tinawag siya ng kanilang mayordoma. Nakatulog pala. Na, apay po. Habang nakusot ng dalaga ang kanyang mga mata sa eleganteng paraan. Ah, wala naman anak. Pasensya na ha. Itatanong ko lang sana kung may gusto ka bang ulam mamayang gabi. You tell me, Nana. Halakhak pa ng dalaga. Kung ano pong gusto niyo, Nana. Hindi naman po ako mareklamo sa pagkain. Matapos ng pag-uusap ay bumalik muli si Zara sa library para ibalik ang hardbound book na kinuha niya. I presume you like Nicholas Sparks. Ay, muntik nang mahulog ni Zara ang hawak ng libro dahil sa gulat. Anya, tinagan mo? Nanlalaking mga mata ang dumapo sa estrangherong nakatayo sa may malaking bintana sa kanilang library. Anong pangalan mo? You should be in defense mode right now and not asking what my name is. You're in a room with a stranger, Miss Ma'am. Nakangiti lamang ito habang ang lalaki ay may matikas na tindig. May kalakihan ng katawan ngunit maayos tingnan. Presentable at gwapo. I will be your new bodyguard, ma'am. Dumating na po pala kayo. Kumain na po ba kayo? What's your name po pala? Humarap lang ang lalaki at tiningnan si Zara gamit ang malalamig na titig. Saka ito napabuntong hininga. He looks good. Ani ng dalaga sa isip niya. I was asked by Nanang Piling to call you for dinner. Nagmamadali man ay elegante pa rin ang paglakad ng dalaga matapos marinig ang inusal ng lalaki. Habang pababa ng hagdan ay ramdam ng dalaga ang maririing tingin ng lalaki. Nana, ano pong ulam ngayon? Sumulyap muna si Zara kung nasaan ang bodyguard at nakita niyang pumwesto ito sa may bandang malayo sa kanila. Sinigang na hipon, anak. Nag-aasikaso pa ang mayordoma ng pagkain nang magsalita muli ang dalaga. Na, dumating na po pala yung mga bodyguard. Ayaan po natin silang kumain na. Saka, nakausap ko na rin po pala yung, leader nila. Ayaw man sabihin anong ngalan niya. Gulat man ako kanina sa library, Nana. Muntik na pong malaglag ang aking libro. Sagot ng dalaga sa may Ilocano na lingwahe. Tanging mumunting tawa lang ang sinagot ng ginang sa kanya. Kumain na sila pagkatapos. O siya, sige na, magpahinga ka na sa taas, anak. Tumalima na rin naman ang dalaga at agad na umakyat sa kanyang silid. She's too innocent. Aside from that, her thick Ilocano accent is damn cute. Her eyes are full of sorrows though. Iyan ang unang naging pananaw ni Royce kay Zara. Makapananghalian nang dumating siya sa lugar ng dalaga kasama ang iilan pa nilang kasama. Report up!
Maotoridad na sambit ng binata sa malalim na boses. There will be a shifting duty in our routine since you cannot compromise the safety of the package, Venus. Sir, yes sir. Dismiss. Matapos magsialisa ng mga bata ni Royce ay bumaling ito sa kinalalagyan ng dalaga habang mapayapang nagpapahinga sa duyan kasama ng mga libro nito. Ang tagal na rin, iho. Simula nang nakabisita ka rito at akalain mo nga naman na sa ganitong paraan pa. Wika ni Nana piling sa binata. Maliit na ngumiti ang binata sa mayordoma. Hindi ko rin humabilang kung ilang taon na. Hindi raw niya matandaan ang iyong pangalan, iho. Uminom na lang ang binata ng tubig at pinagmasda ng dalaga nang magpaalam ang mayordoma na magluluto ng hapunan. Nang umakyat ang dalaga sa silid nito, ay agad na sumunod ang lalaki upang magbantay sa may pinto. She's still a beauty. Paanas na wika nito. Sa mga sumunod na linggo ay wala rin masyadong ganap dahil hindi naman umaalis ang dalaga at nakabuntot lang si Royce kay Zara bukod sa palagian nitong pagtambay sa may dalampasigan. Why are you not talking to me, sir? Isang makulimlim na hapon sa may dalampasigan. Naisipan ng dalaga na maglakad-lakad at walang salita ay alam niyang susunod ang lalaki sa kanya. Hanggang ngayon ay hindi ko pa rin alam ang pangalan mo. Dahil hindi rin ako kinakausap ng mga kasamahan mo. Nakamunyangot pa na wika ni Zara. Why? Naudlot ang sunod na hakbang ng dalaga nang marinig ang malalim na boses ng binata at napalingon sa kanyang likod. Agad na nakita ni Royce ang kasiyahan sa mga bilugang mata ng dalaga sa simpleng salita niyang yun. He replied. Hindi makapaniwalang utas ng dalaga. Agad din namang natahimik ang lalaki nang punahin yun ni Zara. All I know, sir, is that you are the only one who is allowed to go near me. You're familiar to me, though. Agad na gumapang ang kaba sa dibdib ng lalaki sa sinambit ng dalaga. Tapos, sir, sa umaga, exercise kayo. Hindi ko nga alam kung kumakain ba kayo ng maayos. Hindi niyo po dapat pinapabayaan ang sarili niyo. Kasi malalaki na ang katawa. It's gonna rain. Let's go back, ma'am. Sir, yes, sir. Pabirong sumaludo at sabi ng dalaga. Natuwa ang dalaga nang makita niya ang maliit na pag-angat ng labi ni Royce. Tanda na, ngumiti ito ng bahagya. Hindi pa nga sila nakakarating sa mansyon at siya ring pagbuhos ng ulan. Ilang saglit pa ay pinakiramdaman ni Royce ang dalaga at nang ayain na sana ng lalaki ay nagsalita si Zara. Can we stay a little bit longer? Don't worry po, ako bahala kay Nana. And in a weird case, if you're concerned about me, I will take a bath. Maamong salaysay ng dalaga. Pinanood ni Royce ang magliwaliw sa ilalim ng ulan ng dalaga nang may malamyos na tingin at kapag kuwan ay natuwa. Sabay sa indayog ng basang bestida ang pilantik ng buhok ng binibini. That's enough, ma'am. You're gonna get sick. Striktong sambit ni Royce. I won't stop until you tell your name. Makulit na sagot ni Zara. Ilang minuto at hindi sumagot ang lalaki kaya't naglakad ang dalaga papalapit sa dagat nang naglalakihang alon. Delikado dyan. Don't be stubborn. Hindi nakinig ang dalaga at nagpatuloy sa ginagawa hanggang sa natisod ang babae sa maliit na bato na nasabayan pa ng malaking alon. Mabuti na lamang at nakasunod din ang binata sa kanya. Oh, fuck it. Agad sinakop ni Royce ang likod at hita ng dalaga at dinala ito sa pampang. We're so stubborn. Sambit ng lalaki, halata ang pagkainis habang sinusuri nito ang sugat sa may paa ng dalaga. Look, it's bleeding. Masungit na dagdag pa ng lalaki. Why are you so mad? I just wanna know your name. Nag-angat ng tingin ng lalaki upang matutop ang mapagsamong mga mata ng dalaga at nang magtama ang tingin nila ay nakita niyang nangingilid ang luha sa tsokolate nitong mata. Shh! I'm not mad. Let's go home. At tuluyan na ngang nahikbi ang dalaga kasabay ng paglakas ng ulan. Nang dumating ang dalawa sa mansyon, ay agad na dumiretso ang dalawa sa kwarto ng dalaga. Binitawan ni Roy si Zara sa may isang upuan at inihanda ang pampaligo nito. Wala ang mayordoma at nasa bayan pa kasama ang iilang mga tauhan. Come on, magkakasakit ka kung patutuyuan ka ng ulan sa katawan. Are you mad at me? Is there a reason to? Are you mad at me for being stubborn?
Ulit pa ng dalaga. I'm not. So just take a bath, please. She's afraid that someone is mad at her. Fragile. Ani ni Roy sa isipan. Nang matapos makaligo ang dalaga, ay naabutan nito ang binata sa labas ng pinto ng kanyang silid. Bagong paligo, bagay na bagay ang pagyakap ng itim nitong damit sa well-built nitong katawan. Let me see your wound. Gulat namang bumalandra sa mukha ng dalaga at pinapasok ang lalaki sa silid nito. Agad siyang pinaupo ng lalaki at lumuhod naman si Royce para abutin ang malambot at maputi nitong paa. This might sting. Sabay lagay ng gamot sa paa. That hurts. The girl made a face. I know. I'm sorry. Habang tinitingnan ng binata ang mga mata ng dalaga. It's fine. I'm so sorry din sa pagiging matigas ng ulo ko. Matapos linisin ang sugat ay inayos naman ni Royce ang medical kit at nanatiling nakaluhod ang isang paa. Nakita rin ng binata na nakayukyok ang dalaga. She must really be sorry for what happened earlier. Mabigat naman sa loob ng lalaki kung iiwanan niya ang dalaga sa ganoong kalagayan, kaya nagsalita itong muli. It's Royce. Nag-angat ng paningin ng dalaga at bakas ang kalituhan dito. My name, ma'am. Hindi ata kayang paniwalaan ng dalaga ang kanyang narinig, kaya't nakatulala lang ito sa binata. Ilang sandali pa ay binigkas niya ang pangalang matagal na niyang tinatanong. Royce? Naistatwa naman ng lalaki sa lambing at hinahon ng boses ng dalaga sa pagsambit sa ngalan niya. Hi Royce, I'm Zara Beatrice. Isang maamong ngiti ang iginawad sa kanya ng dalaga kasabay ng alok ng kamay. Yeah. Alright, yun, take my hand. Silly. Inosenteng humagikik ang dalaga at nagpasalamat kay Royce. Ilang linggo lang matapos ang pangyayaring yun, ay niisipang mamalengke ng dalaga kasama ang bodyguard. Nana, ayos lang po ba kung ako naman ang mamili ngayon para sa mga kasangkapan natin dito sa bahay? Diyos ko anak, sigurado ka bang kaya mo? Nag-aalala ako sa iyo anak. Aninag ang pag-aalala at malasakit sa may katandaang mukha ng mayordoma. Salamat po sa pag-aalala nana, pero kasama ko po si Sir Royce. Magaang sambit ni Zara, sabay tingin ng dalaga sa binata na nagmamasid sa may malaki nilang bintana na napapaligiran ng mabibigat na kurtina. Habang nakahalukip-kip ang isang kamay at hawak naman ang radyo sa kaliwa. O siya sige, iyon munang tawagin si Sir Royce at aking kakausapin. Salamat po nana, the best ka talaga. Natawa na lamang ang ginang at tinawag naman ng dalaga ang binata. Sir Royce. Pabulong tawag ni Zara sa bodyguard. Walang salitang lumapit si Royce sa dalaga na siya namang itinuro ang kinaroroonan ng mayordoma. Royce, anak, ikaw nang bahala kay Zara ha. Nako, walang alamin sa pamamalengke. Ingatan mo ha. Sakto at masama rin ang aking pakiramdam. Tumatanda na rin kasi. Makakaasa po kayo man ng piling. Nang tumalikod ang binata ay nakita nito ang saya sa mukha ng dalaga. Pumayag si Nana, sir. Tango lang ang isinagot ng lalaki. Masayang nagtatatalo ng dalaga sa tuwa. Get changed, ma'am. Use your comfy clothes. I'll wait for you in the parking lot. The black one. Nagbihis rin si Royce ng damit. Itim na dry fit at riba ng suot. Tinernohan naman ang cargo pants at combat shoes. Ilang sandali lang din ay lumabas ang dalaga at agad na napakamot si Royce sa sentido nang makita ang suot nito. Zara is wearing her off-shoulder dress, partnered with her 3 inches heels and her Prada handbag. Is there something wrong with what I'm wearing po? That's too flashy, Miss Ma'am. And drop the po. Go get change. Zara shivers sa lamig ng pagkakasabi ni Royce at natanto niyang hindi ata maganda ang ganoong suot kung sa wet market sila pupunta. Maya-maya lang ay lumabas na muli ang dalaga suot ang simpleng maong shorts at puting damit na plain na pinaresa ng sneakers. Better po? Tumango ang binata. Okay, let's go to the market na sir. Habang nasa kalagitnaan sila ng biyahe papuntang market na nakapwesto sa bayan, ay napansin ng dalaga ang isa pang sasakyan na nakasunod sa sinasakyan nila. Royce.
Hala, ang gwapo. I think there's the car behind us tailing us. Royce looked at the mirror, then chuckled after realizing what Zara said. They're ours, ma'am. Ha? Agad kinuha ni Royce ang radyo at may kinalikot sabay sabi ng kung ano sa may radyo. Ngayon tuloy ay ang kanang kamay ng lalaki ang nakahawak sa manibela at nagmamahinga ang kaliwang braso sa may bintana habang hawak ang radyo. Bravo, this is Alpha. Come in, over. Matigas na sabi ng binata sa radyo. Alpha, this is Bravo, over. Bravo, situation report, over. Sir, my buddies and I are currently riding the car with Juliet Tango Romeo 6931 as plate number, tailing the vehicle of the package Venus, sir. See, you don't have to worry, ma'am. I'm here. Mainit na ngiti naman ang ibinigay ni Roy sa dalaga at agad na nawala ang pangamba sa kanyang dibdib. You done, sir? Zara giddily said matapos kausapin ni Royce ang mga tauhan nito nang makarating sila sa pamilihang bayan. Whenever you have to go somewhere, you must tell me. Stay close, understood? Napatitig lang ang dalaga sa makapal na kilay ng binata na magkasalubong na tila na iirita. Naaawatak, sir. Tumango na lang ang binata. Nauunawaan ka, sir. Where's your necklace, by the way? Napansin mo pala yun? So, where is it? Anklet. Sabay pakita nito sa lalaki. Papa gave it to me when I was little. Sabi niya, pinagawa niya raw yun hindi lang as necklace. Sometimes it can be used as bracelet or anklet, even as headdress. So, this is what it looks like, huh? Nakatingin lang sa kanya si Royce. Pinagmamasda ng mumunting kislap sa mata ng dalaga. Para bang ngayon lang natuklasan ng mga ganoong bagay na meron sa mundong ito. Sabi ni Nana, kailangan daw natin ng mga isda. Saan ang mga isda, sir? Masiglang tanong ni Zara pagkatapos nitong suriin ang pamilihang bayan habang naglalakad sila ni Royce. Saan yung mga kasamahan natin? Hindi ko naman sila makita. Sunod pang tanong ni Zara habang iginigiya siya ni Royce patungo sa bilihan ng mga isda. There. Hala, ang galing! Sabay ang palakpak ni Zara. Tuwang-tuwa rin si Royce sa ipinapamalas na kuryosidad ng dalaga. Isda, mga ma'am, sir, bili na po kayo. Bagong huli at sariwa pa. Sir, ayun o, kuhanin natin. Ngunit bago pa man mahawakan ni Zara ang bugaong na isda, ay nahawakan na ni Royce ang kanyang kamay. Titig na titig ang dalaga sa hawak ng binata sa kanya. Matigas at magaspang man ang kamay ng lalaki ay may pag-iingat pa rin ang paraan ng paghawak nito sa malagatas na kamay ng dalaga. Bakit? Those are not fresh. Makikita mo yun sa mga mata at hasang pa lang ng isda. Mangha naman ang dalaga sa sinabi ng binata at hindi makapaniwala. But Royce, look oh, they look so fine. Besides, sabi rin ni ating nagtitinda, it's fresh at bagong huli. Royce dents. And ipinakita sa dalaga ang tinutukoy niya. Kumili ang mukha ng lalaki. Mas lalong nadipina ang panga nito at ang matangos nitong ilong na siyang lalong bumagay sa kagwapuhan ng binata. Ma'am, you see that? Kumuha si Royce ng isdang bugaong at nilagay yon malapit sa kanila sa kasinilip ang hasang. Hindi na mapula ang hasang nito. Yes, mukhang makintab pa rin ang kanilang kaliskis. But try to touch it, ma'am. Nakatitig ng mainam ang dalaga sa binata. Hindi kasi mahalatang may alam iyon sa ganoong bagay kaya hindi niya maiwasan na mamangha. Ha? You're not listening, young miss. I said, try to touch the fish carefully. Their fins might cut you. Mapaglaro ang mga matang ipinamalas ng lalaki. At ganun nga ang ginawa ng dalaga. Oh no! Natatakot na tumingin ng dalaga kay Royce na siya namang tinaasan ng kilay ng binata. I think I ruptured some of its flesh, Royce. Paiyak na sambit ng dalaga. Then it's not fresh. Kahit makintab ang kaliskis nila, hindi ka pa rin makakasigurong bagong huli nga sila. Kung pipisilin mo to at sa tingin mo ay masyado na itong malambot, hindi na to sariwa. Kagaya ng isdang pinisil mo. Mahabang litanya ng binata. How about this one? You tell me. Kinakabahan man, ay kumuha ulit ng isda ang dalaga na natabunan ng yelo. Okay, so,
Inangat nito ang hasang kagaya ng ginawa kanina ng lalaki. It's mapula and, kapag pinipigay, hindi ganun kalambot. Hindi rin ganun ka-hard. So? It's fresh! Amazing! Matapos nila sa wet market ay tumungo naman sila sa isang pamilihan upang mamili ng supplies para sa bahay. Go on, I will be pushing the cart. Ngumiti naman ang dalaga bago tumulak. Napangangalahati na nila ang cart nang maalala ni Zara ang mga tanong niya para sa binata. Roy! Ani ng babae at sinabayan sa paglalakad si Royce na nagtutulak ng cart. Roy. Ha? Nothing. Why? May maliit na ngiti. Naalala ko lang bigla eh. Paano kayo kumakain? Saka, bakit di ko nakikita si Nico? Nico? You're close to them Galit ka? Hindi narinig ko lang eh. Paano nga kayo kumakain? Sabi ng dalaga habang inilalagay sa cart ang mga nakalistang dilata sa listahang binigay ni Nana Piling. The company provides our needs. That's cool. At nagpatuloy sa pamimili. Ayan, we're done na. You want something? Tanong ng dalaga kay Royce na tahimik lang na nakasunod sa kanya. May minsan na naaabutan itong lumilingap ang lalaki sa paligid. Would you mind accompanying me? I just get something. Saan? Huminto sila sa tapat ng sweet section at doon ay nakita ng dalaga na tumungo si Roy sa isang shelf upang abutin ang tsokolating paborito niya at lumapit sa kanya. You like this, right? I'll pay for this. Hindi na nakakibuo ang dalaga at tahimik na tumungo sa counter upang magbayad. Ayaw man ng dalaga na si Royce ang magbayad ng pinamili nila, ay wala na siyang nagawa nang inabot ni Royce ang card sa cashier. Kinalabit ni Zara si Royce kaya dumukwang ito upang mailapit ng dalaga ang bibig sa may tainga ng binata. Ang bango ni Royce, sabi ni Zara sa sarili. Magkano ang salary mo? Pabulong na sabi ni Zara kay Royce habang pinapanood ang pagpapunch ng items. It's rude to ask that, Miss Ma'am. Striktong sabi ni Royce. I'm just asking. Kasi ang dami nating ni-buy for the bahay. Baka maubusan ikaw. Hindi na sumagot si Royce at hinintay matapos ang cashier. Hungry? Iling lang ang sagot ng dalaga. It's my first time to experience na may magbibigay sa akin ng ganito. Hindi rin alam ng dalaga kung saan nakuha ng binata ang mga eco bag at sinabing doon na lang ilagay ang mga pinamili. Pinagbuksan muna ni Royce ng pintuan ng kotse ang dalaga bago inilagay sa trunk ang mga pinamili at sumakay. Seatbelts, gusto mo bang dumaan sa bilihan ng libro? Hindi kumilos ang dalaga at nakatulala lang. Hey, something's wrong? Malambing na tanong ni Royce. Thank you, Roy. Sinserong sambit ng dalaga at tumingin sa lalaki. Agyamanak. Salamat. Let's go home. Tumango ang dalaga at nagmaniobra ng sasakyan ng binata. Nana! We're home na! Masiglang bati ni Zara kay Nanang Piling. Pagdating nila sa bahay at prenteng naglakad ng walang ibang bitbit kundi ang balot ng tsokolating bigay sa kanya ni Royce. Kumusta naman ang mga pinamili nyo? Malumanay na sambit ni Manang Piling sa dalaga. Ang dami kong natutunan kay Sir Royce na. Tinuruan niya po ako mamili ng mga fresh na isda. Ako po'y namili ng isda natin. Maligalig na salaysay ng dalaga at maya-maya pa ay sumulpot na sina Royce kasama ang pinamili nila. Gwapo. O siya, ikaw ay pumanik na at maglinis ng katawan. Ihahanda ko na ang hapunan. Sabay tingin ng ginang sa bitbit nitong balot. Bago pa magpang-abot si Royce at Zara sa kusina, ay umakyat na si Zara para magayos at maglinis. Royce, anak, salamat ha. Tinuruan mo raw siyang mamili ng isdang sariwa sa hindi. Kahit na may katandaan na ang ginang, ay bakas pa rin dito ang kagandahan na may nakapaskin na malugod na ngiti para sa ginawa ng binata. Walang anuman ho na. Malaki na si Beatrice na. Kailangan niya matutunan ng mga bagay na yun. Dahil alam po natin kung gaano kadelikado ang buhay niya. Ikaw na ikaw pa rin talaga ang batang Royce na kilala ko. Sabay himas ng ginang sa balikat nito. Alagaan at pakaingatan mo si Zara ha? That's the plan, Nana. Sabay nilang tawa at tinulungan na ni Royce na mag-ayos ng supplies ang ginang. Natapos na ni Nanang Piling at Royce ang pag-aayos ng mga pinamili
Ngunit wala pa rin si Zara sa hapag, kaya't inutusan na ng ginang ang binata upang tawagin ang dalaga. Matitikas na katok ang narinig ni Zara habang nakamasid ang dalaga sa dagat na tanaw mula sa kanilang balcony. Sa paraan ng katok na yun, ay alam niyang si Royce ang tao sa may pinto. "Pasok!" Nakahanda na ang hapunan. Napansin agad ng dalaga na nakatingin ang binata sa kwintas na suot niya. "Alam ko kung bakit kayo nandito." Banaag ang lungkot sa bilugang mga mata ng dalaga. Mas lalo ring nadepina ang pilantik ng kanyang pilikmata. "You guys are here because of this, right? The so-called National Razor." Sabay hawak sa kwintas ng dalaga na kanina lang ay gamit nito bilang anklet. Nanatili pa ring tahimik ang binata na ngayon ay mariin nang nakatitig kay Zara. "All I know is this little pendant contains the disc and the lace holds an outdated system na ginawa ni na Papa at ng kasama niya. Am I gonna die?" Pabiro pang sabi ng dalaga. Malalaking hakbang ang ginawa ni Royce para hawakan ng marahan ang dalaga sa balikat. "You're not gonna die, Beatrice. Not in my watch. And I beg your pardon cause you'll be with me for the rest of your life." Litanya naman ni Royce na may namumuong bagyo sa mapanganib nitong mata. Isinubsob ni Zara ang muka sa dibdib ng lalaki at doon tumagis na siya nang inaalo siya ng lalaki. "You're gonna be fine, Beatrice." Ilang sandali pa ay natahan na rin ng dalaga. Pasensya na. Let's have a dinner na." "It's fine. Nana Piling is waiting for you downstairs. Ima, check the perimeter." Habang marahang pinupunasan ng luha sa mukha ng dalaga, inayos na rin ng binata ang makapal na purong itim na buhok ng dalaga. "You're too beautiful to cry, Miss Ma'am." Bumaba na rin ang dalaga. Si Zara para kumain at si Royce para magbaba ng order sa mga tauhan. Matapos magbigay ng order ni Royce, ay naglakad-lakad dito sa may dalampasigan. Alam niya sa sarili na kung lusubin man sila ng mga sindikatong nais kuhanin ang National Razor na pagmamay-ari ngayon ni Zara, ay alam niyang handa sila. Matagal yung pinagplanuhan ng kumpanya dahil alam ng binata na kung sakaling mapunta man ang bagay na yon sa mga sindikato, ay wala ng pag-asa ang bansang ito na makaahon. Maraming buhay ang nakasalalay. Masakit sa binata ang makita ang dalaga na umiiyak dahil lang sa responsibilidad na sa umpisa pa naman ay hindi na nito ginusto. Mahapdi sa dibdib sapagkat bata pa lamang sila ay alam na ni Royce kung sino ang nagmamay-ari ng puso niya. Ilang saglit pa nang pinakinggan ni Royce ang hampas ng alon at nagpasyang bumalik na sa loob ng bahay. Naglalakad na pabalik si Royce sa mansyon nang biglang tumunog ang radyo. "Sir Royce!" Nanlaki ang mata niya nang matantong si Zara ang nasa kabilang linya. "Ma'am, yes ma'am." Matigas na Ingles ng lalaki. "Ayan mo? Ubarem? Nasaan ka? Anong gawa mo?" "I'll be there in a minute." Tumakbo na ang binata papasok sa bahay. At nakita niya ang dalaga sa sala at nanonood ito ng telebisyon. "Saan mo nakuha ang radyo?" "Sir Royce, hiniram ko kay Nico. Pero huwag kang magalit kay Nico, ha?" "You need something?" Lumapit sa kinaroroonan ni Zara ang binata at umupo sa tabi nito. "Huwan ka na mag-sleep eh. Kaso hindi man kita makita dito sa bahay. Lumabas ka ba?" Tumango ang binata. "I'm going upstairs na." Sabay tayo, talikod at nagmadaling pumanik si Zara sa isiping may kinita ito sa labas. Royce was dumbfounded. "The heck? Did I do something wrong?" Umalis si Royce sa sala at naghanda para na din sa pagtulog nang biglang nawala ng kuryente. Agad lumukob ang takot sa dibdib ni Zara nang mapagtantong nawalan nga sila ng kuryente. Nagpapanik na si Zara at tila siya sinasakal ng dilim. Pakiramdam ni Zara ay may kukuha sa kanya at itatali. "Beatrice!" Hindi malinaw sa pandinig ni Zara kung tama bang may tumawag sa kanya. Hindi siya makahinga ng maayos. "Fuck! Zara, Beatrice!" Agad lumiwanag ang kinasisiksikan ni Zara. Walang salitang lumalabas sa bibig at hirap na hirap sa paghinga. Gulong-gulo ang buhok at basang-basa ng luha at pawis ang muka hanggang dibdib. Agad itong binuhat ni Royce palabas ng banyo. Dinala sa kama at inihaga sa kama.
Shh! Beatrice! It's Royce! Alo sa dalaga na hirap huminga. Come on, baby! Open your eyes! I'm here! Nang binuksan ni Zara ang kanyang mata, ay mapupungay na pagtingin naman ni Royce ang sumalubong sa kanya. Takot na takot ay nanginginig ang mga kamay. Nakaupo si Royce sa kama ng dalaga at nasa kandungan nito ang namumulang dalaga at tila hinahabol ang hininga nang dumating ang ginang na may dalang brown paper bag na katamtaman lang ang laki. Agad itong inayos ng ginang at itinapat sa bibig ng dalaga para magsilbing oxygen bag. I will hold this, Nana. Patungkol ni Royce sa paper bag. Pakimasay na lang po yung kamay at binti niya na. Kalmadong sabi ni Royce. Tumugo naman agad ang ginang at nang makitang naging kalmado na ang paghinga ng dalaga. Tinanggal na ang paper bag at hinawi muli ni Royce ang mga buhok na dumikit sa muka at leeg ng dalaga dahil sa pag-iyak. Akmang ihihiga ni Royce ang dalaga sa kama nang nangilid muli ang luhan ng mga mata nito at naramdaman ng binata ang higpit ng hawak ni Zara sa damit at braso niya. Sige na anak, mukhang mas kakalma si Zara kung nandito ka sa tabi niya. Sambit ng ginang kay Royce. Ayos lang po ba na? Walang problema, nak. Ilang sandali lang din ay umalis na ang ginang at bumalik na rin ang kuryente sa pamamagitan ng generator. Pagkalis ng ginang ay inayos nito ang dalaga na nasa kanyang bisig. Hey, Beatrice. Dahan-dahang iminulat ng dalaga ang mga mata at nakita ang pag-aalala kay Royce. Ihihiga kita para mas maging maayos ang pakiramdam mo. Is that okay? Nakitang muli ng binata ang panik kay Zara kaya't nagsalita itong muli. I won't leave. I'll stay by your side. Magaang sabi ng lalaki. At ganun nga ang ginawa. Tumabi ang lalaki sa dalaga at hinaplos nito ng banayad ang buhok ng dalaga upang makatulog ng mahimbing. Nang makita ni Royce ang malalim na paghinga ng dalaga, ay unti-unti nitong tinanggal ang kamay ng dalaga na nakapatong sa dibdib ng lalaki. Pinalitan yun ng unan, saka siya bumangon. Sleep tight, Miss Ma'am. Saktong pagtayo ni Royce ay naramdaman ng binata ang pag-vibrate ng cellphone niya at nakitang ang ina ni Zara ang tumatawag. Royce, anak, kamusta si Zara? Is she okay now? Agad nabasag ang boses ng ina ng dalaga kaya't sinilip ni Royce ang dalaga na mapayapang nagpapahinga. Lumabas ang binata sa balkonahe at sinalubong ang panggabing hangin. Beatrice is now fine, tita. I didn't know that she's that afraid of darkness. Sorry. Basag na boses ni Royce. Shh. Anak, hindi mo naman kasalanan yon. Mga bata pa kayo noon, Royce. Ilang minuto pang nagkamustahan si Royce at nanay ni Zara at nagpaalam na ang lalaki sa ginang. Pumunta si Royce sa banyo upang linisin ang mga gamit na nagkalat kanina sa sobrang takot ng dalaga. Naghanda na rin siya sa pagtulog sa sofa ng dalaga. Roy? Mahinang anas ng dalaga nang magising ito hating gabi. Nakita ni Zara na mag-aalas 12 pa lang ng madaling araw at napansin ang bulto ni Royce sa sofa malapit sa kanyang hinihigaan. Hindi ganon kalakas ang pagtawag ni Zara sa lalaki, pero agad itong bumangon at handa agad na akala mo ay may nakaabang na panganib. Hey, everything alright? Sa kamarahang upo sa gilid ni Zara, inayos ng dalaga ang unan para maging elevated ang kanyang upper extremities at pinanood naman yon ng lalaki. Thank you, Roy. How are you feeling? Habang inaabutan ni Royce ng isang basong tubig ang dalaga. I'm feeling better na. Come. Minustra ng dalaga na tumabi ang lalaki sa kanya. You're with a stranger, Miss Ma'am. Tapos magpapatabi ka sa kung sino sa kama mo. Matigas na sabi ni Royce. Galit ka? I'm not. Masungit na sambit ng lalaki sabay iwas ng tingin. Kaya natawa ang babae. So serious, Archibald? Gulat na napabalik ng tingin ng lalaki sa dalaga. What did you say? Asik ni Roy sa dalaga. Archibald. Don't say it as if you remember me, Beatrice. Sumighap si Royce at matalim na tumingin kay Zara. But I do. I remember you now, Archie. I'm sorry. Natagalan. Hi, I'm Zara Beatrice Celestial. How about you? Don't shout, kid. It's rude.
What's your name muna? Papa told me na bawal ako makipag-talk sa stranger eh. And don't call me kid. Why are you asking my name then? How old are you? 6? The boy scoffed at mapang-uyam ang ngiting sinabing, You are a kid. Inaaway mo naman ako eh. You're gwapo pa naman sana. Susumbong kita kay Papa, pati kay Tito Alex. Go on. May maliit na ngiti sa labi dahil sa sinabi ng puslit. Wah! Papa oh! Tito! Agad na dumulog ang matalik na magkaibigang si Percy at Alexander nang pumalahaw ng iyak ang dalaginding. Why baby? What happened? Alo pa ni Percy at lumakad naman si Alexander papunta kay Royce. Niaaway niya ako! Sambit ng bata. Natawa ang dalawang ginoo, samantalang seryoso at malalamig na tingin pa rin ang pahiwatig ng binatilyo. Hi little Beanie, this is my son. He is Royce Archibald. Pakilala pa ni Tito Alexander ni Zara. Hi Beatrice. Masungit na ani ni Royce. Hello Archibald, huwag mo ulit ako away ah. Mas napadalas pa ang pagsasama nila habang lumalaki at walang ibang naging kaibigan na lalaki si Zara sapagkat striktong tunay ang binata. Papa! Wika ng batang si Zara matapos nitong pumasok sa library isang gabi. Nadatnan ni Zara ang kanyang magulang na parehong nakaupo sa isang mahabang sofa at nakahilig ang ina sa dibdib ng ama. Yes, little miss. Your necklace looks good on you, baby. Tugon naman ng mama ni Zara. May gwapong papa gave it to me. So cute. Where's your Archibald, by the way? Ikaw may iba ka na agad, love. Tatampo na si papa. At dahil daddy's girl ang dalaga ay nakita na agad ng ama nito ang pangingilid ng luha sa inosenteng mata ng bata. Walang muwang na sa kanya na nakasalalay ang ikabubuti ng bansa. Don't, papa. I will not talk to Archie na lang. Papa. Come to mama. Sumunod naman ang dalaga na ngayon ay kalong na ng ina. Silly. Papa's not mad. Your Archie will protect you when the time comes, baby. Na siyang kinuha ng ama at niyakap hanggang sa makatulog. How are you doing now? Mahinang wika ng lalaki. You got me worried, Beatrice. Why are you mad anyway? Imbis na sagutin ng dalaga ang mga tanong ng lalaki, ay tinitigan niya ito sa mga mata. Agad na sumpungan ng dalaga ang kapahingahan ng mga mata ng lalaki, kahit pa mukhang galit ang mga yun, dahil sa makapal at sa lubong na kilay. Idagdag pa ang nakaigting nitong panga. Archie. What is it? Can you open the last drawer of my bedside table? Walang salitang sumunod ang lalaki at ibinigay sa dalaga ang nag-iisang laman ng drawer. Isang leather box. Come here, Archie. Why are you so distant? I'm sorry, Beatrice. Don't beat yourself up. Hindi mo kasalanan kung bakit ako takot sa dilim. Nakatitig lang ang binata sa dalaga, habang si Zara naman ay inaasikaso ang box na inabot ng binata. Magsasalita na sana ang binata nang makita nitong umilaw ang telepono niya. Hold on. Papa's calling. I'll just answer it briefly. Tumango na lang ang dalaga at nagsabing bababa ito para kumuha ng makakain saglit. Bitbit pa rin ang leather box. Sir, good evening, sir. Malalim na bati ng binata habang palabas ito sa balkonahe. Can't I have a father and son moment, Roy? I miss my son, you know. Roy's father chuckled at nahawa na rin ang binata. Matapos magkamustahan bilang mag-ama, ay sumeryoso ang nasa kabilang linya. I want to talk to you in person, Agent King. Is the package with you? Sir, no sir. Where's Venus? Sir, Venus went downstairs for personal necessity, sir. Okay, I just received an intel. I do not want to talk about this through phone. You know why? Sir, yes sir. Sir 630H. Sharp. Same place. Sabay patay ng tawag at agad nakaramdam ng kaba ang lalaki. Sa kabilang banda naman ay si Zara ay nagmamandaling kumuha ng pagkain sa baba. Kumuha ito ng prutas upang hindi maghinala ang binata na pumuslit ang dalaga sa kwarto nito. Matapos magpaalam ni Royce na sasagutin ang tawag ng ama, ay nakahanap ng tiyempo ang dalaga para magtungo sa kwarto ng lalaki at ipuslit doon ang kwintas niya, ang National Razor.
Hinanap ng dalaga ang bag na madalas bitbit ni Royce at doon inilagay ang kwintas. I'm sorry, Roy, but I feel like it's safer with you. Buntong hiningang sabi ng dalaga. Matapos noon ay sinuot niya ang decoy na nakalagay sa leather box at nagkunwaring may laman pa rin ang box habang bitbit ang pagkain pabalik sa kwarto niya kung nasaan si Royce. You done, sir? Fruits? What's with the box? I just want to feel it. Another token from my father. Naghari ang katahimikan sa kanilang dalawa nang magsalita ang lalaki. I will leave tomorrow. Ha? Kikitain mo siguro ang girlfriend mo, no? Ano nga ulit pangalan nun? Biro ng dalaga upang hindi mahalata ang kaba sa ginawa kanina. I have no girlfriend, Beatrice. Ah, silly of me. Paano ko nakalimutan kapangalan ko nga pala. Sarah, with H. I remember that day. She slapped me just because I was with you. Sambit ng dalaga with her thick English accent. Agad ding nanuot ang inis sa dibdib ng dalaga nang maalala kung sino ang tinutukoy niya. Picking a fight with the middle of the night, Papa wants to talk me in person. I'm not. I'm just stating the fact, no? Shh, miss. Sabay lapat ng hintuturo ni Royce sa mapupulang labi ng dalaga. Whatever. Send my regards with Tito, Sungit. Natatawang anas ng lalaki. Masungit pala ako di lumabas ka? The girl scoffed, sabay irap sa lalaki na siya namang ikinatawa ng binata. Cute. You should sleep, little miss. It's late, you know. Let me eat my apple first. Niaaway mo naman ako Nakasimangot na sabi ng dalaga. Matapos ang pagkain ng mansanas ay natulog na ang dalawa habang nakayakap ang dalaga sa lalaki. Madilim pa nang naalimpungatan ng dalaga dahil sa paggalaw ni Royce. Arky! Paus na sabi ni Zara. Shh! It's still early. Babalik agad ako. Sleep tight, little miss. Malambing na sabi ni Royce sa dalaga sabay halik sa noo at nagpaalam na aalis na. Hi, Nana! Good morning, Nak. Kumusta ng pakiramdam mo? Wala ngayon si Sir Royce mo. Pero nandito naman si Nico pero babalik naman daw agad. At nagbili na kumain ka raw ng marami. Naayos naman po, Nana. Salamat po Nag-abala pa po kayo sa beauty rest nyo. Pagbibiro pa ng dalaga sa ginang. Nako! Hindi! At nung makarating ako sa kwarto mo ay nasa bisig ka pa ni Royce. At tanging ginawa ko lang kagabi ay dalhan ka ng paper bag para makahinga ikaw ng maayos. Ngunit di rin ako nagtagal at kontrolado na raw niya ang sitwasyon. Naalala ko na siya na. Bumakas ang gulat sa mukha ng ginang at hindi makapaniwala sa narinig. Mabuti naman kung ganun, anak. Naaalala ko pa ang lungkot sa mga mata ni Royce nung unang araw niya rito at makumpirma niya na hindi mo nga siya maalala. I feel bad, Nana. Kasi siguro ilang taon kaming magkasama mula bata. Then that incident happened. Nakulong ako sa dilim. It feels like everybody move on. Halika nga rito, anak. At idinapa ang mga bisig para sa isang mainit at mahigpit na yakap para sa dalaga. I'm fine, Nana. Kain na po tayo. Ilang sandali pa lang silang nasa hapag nang makarinig ng malakas na pagsabog ang ginang. Malapit sa kinaroroonan, kaya't walang abog na tumalsik ang mga katawan nila. Umingay ang radyo at wala nang maintindihan ng dalaga sa pagpintig ng taingan nito. Hindi makarinig ng maayos ang dalaga. Ramdam din niya ang galos sa kanyang katawan. Ang kanyang mahabang puting bestida ay punong-puno ng dumi at may bakas din ng dugo. Nakita na lang ng dalaga ang mga tauhan ni Royce na papunta sa kanila ng ginang. Nang sulyapan ng ginang ay wala itong malay at may sugat sa ulo. Pulos sigawan at putukan ng baril ang maririnig habang sinusubukan siyang itayo ng mga tauhan ni Royce. Ma'am, we have to go. Si Nana! Someone will get her, ma'am. We have to go. The backup is on their way. Hindi na alam ng dalaga kung sino ang mga nagsasalita. Ang alam lang niya ay puno ng usok ang paligid at akay-akay siya ni Nico. Hindi niya nga rin alam kung nasaan ang tungo pero nababanaag niya ang sasakyan. Venus is compromised. Again, Venus is compromised. Run, ma'am! Now! Kahit hinang-hina ang katawan ng dalaga ay pinilit nitong makatakbo palapit sa sasakyan. Panay tulo ng luha si Zara, lalo na nang mapagtanto niyang marami ang sugatan.
Ilang metro na lang ang layo ng dalaga sa sasakyan, ngunit bago pa man niya ito maabutan ay natamaan siya ng bala sa kanyang balikat. Dahilan kung bakit naupo ito at agad na nilapitan ng mga sindikato ang kinaroroonan ng dalaga. May takip man ang mukha nito. Alam ni Zara na ang sadya ng mga ito ay ang kanyang kwintas. Too late, bastards! Kahit magsisisigaw ka dyan, walang makakarinig sa'yo. Kung kaya't tumahimik ka. Isang lagapak ng kamay ang naramdaman ng dalaga sa kanyang kaliwang pisngi. Agad din siyang tinakluban ng panyo na may chemical sa muka, na siyang naging dahilan kung bakit nawala ng malay ang dalaga. Sa kabilang banda ay maagang gumising si Royce mula sa mapayapang tulog. Hindi rin akalain ng lalaki na matatandaan pa siya ng dalaga. Hinalikan muna niya sa noo ang dalaga at umalis. Suot ang black shirt at leather jacket, pati ang kanyang signature combat boots at lower black uniform. Dumiretso ang lalaki sa napag-usapang lugar. You're late. You're just too early pa. Miss me so much, ha? What is this all about pa? My intel keeps on pointing to the Franciscos. Ilang sandali lang ay natapos ang usapan at nagpasya si Royce na pumunta muna saglit sa unit niya upang kuhanin ang librong matagal na niyang binili para sa dalaga. Inihagis ng lalaki ang kanyang bag sa sofa nang kumalansing ang nahulog na alahas. Hindi na sana pagtutuunan pa ito ng pansin ni Royce nang makitang pamilyar ang kwintas. What the hell? How come you didn't notice this, King? Damn it. Pagkakausap ng lalaki sa sarili. Agad na sumugod ang lalaki sa bahay bakasyunan ng mga Celestial at naabutan niya itong tila sumabak sa gera. Malayo pa lang ay kita na niya ang mga helicopter ng kumpanya na ginagamit lamang kung marami ang sugatan at malubha. Gumapang ang kaba at takot sa dibdib ni Royce nang makitang sugatan ng mga bantay. Where's Venus? Walang abog na sabi ni Royce sa kabilang linya at tila gumuho ang mundo nito nang marinig ang sagot ng ama. Compromise. Walang ibang maramdaman ng lalaki kundi galit sa sarili at pag-aalala para kay Zara. Nagmaniobra ng motor si Royce pabalik sa kanilang headquarters at dumiretso sa opisina ng ama. Alam ng lalaki na sa gagawin niyang ito ay tila na rin niyang itinakwil ang kumpanya at ang ama, pero wala nang makakapagpigil pa sa desisyon ng binata. Mabilis na tinungo ng binata ang opisina ng ama nang harangin siya ng mga guard na nasa pintuan patungo sa opisina ng ama. Stop right there, sir. You don't have to tell me what to do. I have to see my father. Matalim na sabi ni Royce. Malaking hakbang ang ginawa niya at inilagpak ang tag niya sa mesa ng ama mula sa kanyang liig. Kinuha rin nito ang national razor mula sa bag at ibinigay yon sa ama. I'm so sorry pa. Beatrice needs me. I can't afford to waste time waiting for the standard operating procedures. I didn't even notice how she slipped that damn necklace with my stuff. I understand. We'll talk about this necklace afterwards. Dismiss. Parang walang narinig ang lalaki. Son, I'm your father. If you ever need help, just ring me. Natiling nakayuko ang binata at nagulat sa yakap ng ama. Godspeed. Sir, thank you, sir. Tumalikod na ang lalaki at agad na tumakbo patungo sa big bike. Nang makarating ang lalaki sa bahay nito, ay agad nitong binuksan ng secret door at doon malumanay na nagpalit ng uniformeng pulos itim. Matapos magligpit ay dumiretso siya sa basement unit kung saan naroon ang armory ng pagmamay-ari niya gamit ang kanyang mata at fingerprint. Metikulosang kinuha ng binata ang mga kailangan mula sa surveillance equipment, ammunitions, pati na rin ang mga patalim katulad ng serrated edge at fixed blade. Maging ang sniper rifle at handguns ay siya rin kinuha ng lalaki, pati ang silencer. I'm coming for you, baby. Please, hang in there. Matapos basahin ang intel na pinadala ng ama, bago mabilis na nagpaharurot papunta sa hideout ng mga Francisco. Malamig na tubig ang gumising sa dalaga. Gising na, mahal na prinsesa. Mapang-uyam na sabi ng lalaki sa harapan ni Zara. Nakaupo at mahigpit na nakatali sa isang lumang upuan. Ang huling natandaan ng dalaga ay ang pagkakabaril niya sa balikat, and everything went black from there. Hilong-hilo pa rin sa kemikal na pinaamoy sa kanya. Agad gumapang ang kaba sa dibdib nito nang lumapit ang lalaking may bulto ang katawan. Don't cry, Zara. It's not the time to cry. Archibald will find you.
Pag-aalo ng dalaga sa sarili. Ha! Daing ng dalaga nang marahas na tinanggal ng lalaki ang tape sa bibig ng dalaga at sabay sampal sa kaliwang pisngi nito. Nakabaling pa ang dalaga sa kaliwa nito nang bumukas ang pinto at iniluwa noon ng babaeng matagal na niyang hindi nakikita. Si Sarah? Oh well, the damsel in distress is already up. Lumapit si Sarah sa kanya at agad na siniilang mukha ni Zara sa gigil. Ramdam niya ang pagbaon ng matutulis na kuko ng babae sa mukha. Hindi ka na makakaalis dito, Zara. I have this precious necklace of yours now. Sabay hila nito mula sa leeg ni Zara. Nangilid ang luha sa mga mata ni Zara dahil doon. Thanks for this. You can't have that! Sigaw ng dalaga, patuloy pa rin sa pagpapanggap. This damn necklace will give me the right to my father's empire wealth. After I get most of the shares of it, my father will then ask my dear Royce to marry me. Hindi ka mahal ni Royce. Matapang na sabi niya. How sure can you be? Madalas kaming magsama ni Royce sa ibang bansa. We did a lot of things, Zara Beatrice. Nanatiling walang kibo si Zara kaya't nagpatuloy sa pagtalak si Sarah. Royce only used you so that you can let me have this so-called national razor. Delusional bitch. Sarah, that's enough. You've done a well job. Yes, Dad. Tila pusang sabi ni Sarah, tsaka lumabas. Your father was indeed a smart one, ha? No wonder kung bakit gustong-gusto ni Alexander ang kumpanya ni Percy. Asik ng padre de pamilya ng mga Francisco, si Jaime Francisco. They played me for a fool. Don't worry, I have to delete my records. I am vying for the presidency this coming election. I can do something to you without anyone knowing. The more reason para hindi ka manalo. Sa oras na makalabas ako dito, isisiwalat ko sa lahat ang laman ng disk na yan. May dahilan kung bakit yun pinangalan na National Razor. Shut it! Sabay paputok ng baril, malapit sa pwesto kung saan nakaupo ang dalaga at humarap si Jaime sa mga tauhan. Don't touch her. Pahirapan niyo lang or else I will put a bullet in your damn head. I still need her. Nakita ni Zara kung paano nagbago ang mga ngiti ng naglalakihang tauhan ng mga Francisco. Tulong! Somebody please! Help me! Kinalas ng mga tauhan ng tali ng dalaga at nanlaban. Walang makakarinig sa'yo kahit maputol ang litid mo, miss. Royce will kill you. Please, stop this! Nanginginig na sigaw ni Zara habang hatak-hatak ang dalaga sa isang malapad na mesa. Oh God! Help me! Tulungan niyo ako! Punong-puno ng luha ang mga mata ni Zara. Gulong-gulo ang buhok at marumi ang bestida. Nanginginig sa takot na baka iyon na nga ang katapusan niya. Nang maramdaman ng dalaga ang kamao ng isang tauhan sa sikmura, ay tila naubos ang lakas nito. Bago pa man din makapagsalita ang dalaga ay tinakluban na siya ng basang labander sa muka at itinapat ang hose ng tubig sa bibig ng dalaga. Dahilan para ito ay malunod. Archibald, please help me! Help me! Wala ka pala eh. Malakas na natawa ang lalaki matapos makailang ulit na ginawa yun kay Zara. Tama na yan. Malapit nang mawala ng malay oh. Ikadena nyo na ron sa magkabilang poste ang dalawang kamay. Sabi pa ng isang lalaki. Tingnan ko lang kung hindi mamanhid at magsugat ang mga tuhod mo. Nakalupaypay na si Zara habang nakaluhod at nakatali ang mga kamay sa magkabilang poste. Mabibigat ang mga kadedang yun, kaya't alam niyang magsusugat. Ang kinis pre. Kinilabutan naman ng dalaga nang marinig yun. Pagtigil ka, gago. Wala pa sa atin ng pera kaya manahimik ka. Walang ideya ang dalaga kung ilang oras na siyang pinaglalaruan ng mga yun. Hindi mabilang ang sampal at suntok at sabunot na inabot niya sa kamay ng mga ito. Idagdag pa ang daplis ng bala ng baril sa kanyang balikat na ngayon ay namamanhid na. Nakuha niyo naman ang gusto niyo. Ano pang kailangan niyo sa akin? Manahimik ka sabi. Magkabilang sampal ang natanggap ng dalaga at lasang kalawang na ang kanyang bibig. Manhid na ang namumulang muka at namamagang mga mata. Marahil ay nagpintig ang tainga ng matandang Francisco ay pinunit nito ang manggas ng bestida ng dalaga, pati na rin ang laylayan nito. Manahimik ka! Tumigil ka na! Sabay hampas ng latigo nito sa likod.
Malakas na napasigaw si Zara. Agad bumakas ang dugo sa likod niya dahil sa latay ng latigo at wala nang maiusal pa ang dalaga dahil sa sobrang panghihina. Dad! Nanginginig na pumasok muli si Sarah sa kwarto kung saan naroon sila matapos marinig ang sigaw ng dalaga. What now, Sarah? Pinanghihinaan ka na ng loob? Weakling. I thought you love Royce. His family will gonna love you too kapag naibigay mo sa kanilang kwintas. I'm not, Dad. I just think na mas okay kung makapagpahinga na ang bitsesang yan para mamaya ay may lakas ulit siya para paglaruan. Nauutal na sagot nito. Then stop stuttering. Fuck it. Lumapit ang Ginoo kay Zara at matapos ang isang haplot sa buhok nitong makapal ay ibinalik ang pagkakatapal ng lumang tela sa bibig nito. Halos hindi na rin maintindihan ng dalaga ang usapan ng mag-ama. Unti-unting tinatanggap ang kapalaran na kinahihinatnan niya. Papa, I did my very best to protect the disc you put on my necklace. I hope you're proud of me, Pa. I miss you very much. I miss Mama more than anyone could imagine. I feel like she also left the moment she saw you lifeless. Mama and I are not on good terms. I understand, Papa. I still blame myself for your death. You didn't deserve that, Pa. I'm so sorry. Hug me now, Pa. I can't take the pain anymore. I'm not made for this, Papa. Please take me with... That's the Smith & Wesson M&P you're holding, Sir Francisco. It is also a modular, polymer frame pistol known for its reliability and customization options. It comes in various calibers and has safety features like trigger safety. Didn't know that you have that kind of taste. Is that Archibald? Indeed, one of the best. Anak ka nga talaga ni Coleman. Usal ng matanda, kasunod ang mapang-asar na tawa. Archibald is here. Kahit hindi makagalaw ng dalaga ay alam niyang si Royce yun. You're late, Royce. Too late. I already have my men deciphering what that shit is. Intelligent bastards. Am I? Napanganib na wika ng binata. Ilang minuto pa lang sa pag-aayos ng gamit si Royce, ilang metro mula sa hideout ay natanaw na niya ang ama kasama ang mga tauhan nito. I figured you're not going to ask me for help so I'm indulging myself. I hope you don't mind, son. Nakatitig lang si Royce sa ama. Come on, son. Don't be such a crybaby. Alam kong idol mo ko kaya ito na. Ipa-verify ko na sa'yo kung gaano ko kagaling. What the actual fuck are you talking about, you idiot? The hell? Is that mama pa? Nagugulimihan ng sabi ng binata sa ama. Shh, babe. Napapahiya ako sa anak natin eh. Bulong pa sa walkie-talkie nito. Then be serious. Lagot ka sa akin mamaya. Uy, I like it. Walang ibang maramdaman ng binata kung hindi ang maging komportable sa naririnig na pag-uusap ng mga magulang. Be careful, Alex. Take care of our son. Please. I don't wanna lose my greatest treasure. Hindi na rin nagtaka ang lalaki dahil sa tagal na magkasama ng kanyang magulang ay natutunan na rin ng ina niya kung paano magkalikot ng mga bagay-bagay. Please be safe, you two. Come back to me, okay? Maya-maya malambing na sabi ng ina. We will, baby. I'll make sure of that. Paninigurado pa ng ama at bumaling sa anak. I have enough man to do the job, but then I understand how important she is to you. Pa, do what you have to do. I'm not your boss right now. I'm being a father to my son. Go get Venus and I'll do the rest. Am I? Rinig ni Zara. Coleman. Yep, that's me. Technically, we both are, since anak ko siya eh. Is that Tito Alex? Stop blabbering. Binibilog mo lang ang utak ko. Nasa akin na rin naman ang kuntas. Whoa, chill old man. Tinutok ni Jaime ang hawak na baril kay Alexander at doon nagsimulang magseryoso ang huli. It's not centered. Magaang sabi ni Alexander. What? Sabi ko, hindi nakagitna. That. Sabay putok ng baril sa tuhod ng matandang Francisco. Ladies and gentlemen, is bullseye. Ganyan umasinta. Litanya ng ama ni Royce habang nilalapitan ang matandang Francisco upang lagyan ng posas. At nang maitayo ay nagsalita ulit ito. And by the way, that's a decoy, you piece of shit. Ano na? Nasaan ka na, Royce Archibald? I'm with Papa, interrogating the Franciscos. So magkasama kayo ni Sarah?
Technically, yes. Sige, dun ka na lang. Babalik ako. Malambing na sagot ni Royce. Paki ko. Sabay putol ng litanya. Nagsasalita ang dalaga sa Ilocano na lingwahe. Bumaling naman sa magulang ang lalaki at bago pa makapagsalita ang binata ay naunahan na siya ng ina. That's Zara, right? Yes, ma. She's looking for me already. Go on, son. Ganyan din naman ako nung naglilihi. Gusto ko laging kasama ang papa mo ngangit. Ngangit? Saan mo natutunan yan, babe? Hindi makapaniwalang sabi ng ama at inirapan lang ng ina. Gotta go. I love you, Royce. Mag-iingat ka, ha? Send my regards to Zara. Naabutan ng lalaki si Zara na nakaiga sa duyan malapit sa kanilang swimming pool at kumakain ng mga prutas habang nakamuyangot ang muka while rereading a novel of Stephanie Meyer na Twilight Saga. Ano? You're offended na naman kasi I'm pregnant with your son. Tapos ganito ang suot ko. Excuse me 14 weeks pa lang to. Palagi na lang kayo may interrogation ng mga Francisco na yan. So jealous Cute. Matapos gayahin ang mustra ng bibig at facial expression ng dalaga ay nabwisit ito. Aday wanakman! Nang tumabi ang binata sa duyan. Layuan mo nga ako! You're making me crazy. And them turn on, young miss. Pola, halatang halata nga yung scars sa likod ko. Bakas ang lungkot sa mga mata ng dalaga. It's been 5 months nang mangyari ang insidente. Halos manginig sa hindi malamang kadahilanan si Royce na makita ang kalagayan ng dalaga. Bakas ang dugo at punit-punit na bestida. Binaril ni Royce ang bawat padlak ng kadena upang mapalaya ang mga kamay ng dalaga roon na namumula at namamaga. Nawala na rin ang pakialam si Royce sa paligid dahil alam niyang kaya na yun ng ama at ang priority niya ay ang kaligtasan ni Zara. No! Please! Don't touch me! Parang awa niyo na! Nang iangat ni Royce ang mukha ng babae. Baby, Archibald is here, okay? Parang lantang gulay si Zara. Hindi makakilos dahil sa bawat pagpihit nito ng nararamdamang sakit na latigo. Roy, is that you? Yeah, it's me, Archie. Agad bumuhos ang kanina pang pinipigilang luha ng babae. My back! It hurts! Mahinang usal ng dalaga. Agad yaong pinagtuunan ng pansin at napagtantong latay iyon. No, let's get you out of here. I'm so sorry, baby. Binuhat ng lalaki ang dalaga at agad na isinakay sa ambulansyang naghihintay sa labas ng hideout. Hindi naging madali ang mga sumunod na araw. Ilang araw walang malay ang dalaga kaya't hindi rin mabakbak ang lalaki sa tabi ni Zara. Sa mga araw na yon ay walang kinausap si Royce. Sa mga panahon yon ay inasikaso ni Royce ang laman ng National Razor at mas pinagbuti nito ang sistema. Hindi na yun basta disk na lang nakapaloob sa isang pendant ng kwintas. May sarili na iyong system at firewall. Please, come back, baby. If you die, I'll die too. So please, live, baby. Mabuti na lamang at sa ikatlong araw nila sa ospital ay nagkaroon ng malay ang dalaga. How are you feeling? Let me call the doctor. Archibald, you're here. Mariin lang na hinalikan ni Royce ang dalaga sa noo. Matapos nila sa ospital ay doon muna sila tumira sa bahay ng binata kasama ang magulang nito. Pa, can you make people believe that there's no National Razor? As if it never existed? It's for the greater good. Piece of cake. Sagot ng ama. If the National Intelligence Coordinating Agency looks for it, I'm at peace knowing that it's in the good hands. It is, son. How did you and Tito Percy do that thing anyway? That's like a guillotine. What can I say? We're geniuses, you know? Iling lang ang naging tugon ng binata. Manak talaga sa mama mo. So nonchalant. Umaktong nasasaktan. Sa kabilang banda ay nagpapagaling pa rin si Nana Piling dahil may katandaan na rin pati na rin ang mga sugatang tauhan. Hay anak, you really look like Percy. Pero no offense meant, mas gwapo ako sa kanya. Isang hapon habang naghihintay si Zara kay Royce. Tito Axel, nagkaroon ng trauma ang dalaga kaya't hirap ito sa pagsasalita. It's a whirlwind for the both of them. Hanggang sa natagpuan na lang ni Zara at Royce ang kanilang sarili sa harap ng altar, kasama ang piling ng iilang bisita sa kanilang kasal. Ikaw ang kapahingahan ko sa mundong nakakapagod, Archibald.
Agad bumalik sa kasalukuyan si Royce nang marinig niya ang sabi ng asawa. Ayaw mo na siguro sa akin. Where did you get that idea, Beatrice? What happened pala sa headquarters niyo? She's unbelievable. Sabi ni Royce sa sarili. Jaime Francisco will rot in jail. As for his family, I don't know yet, since my beautiful wife is clingy. I just wanna be around you all the time. Hindi mo naman ako sinasama kasi natatakot ka siguro na awayin ko si Sarah, no? Because you're pregnant and very fragile. I'm not fragile. I'm not damsel in distress. I can see that. And hey, you're not damsel in distress. Malambing na bulong na naman ang asawa. You want to join me? Kapag kuwanay tanong ni Royce, ayoko. I changed my mind. Don't wanna go to swimming anymore. I just want to sleep and eat. Binuhat ng lalaki ang dalaga patungo sa kwarto at naghabilin kay Nana Piling na ngayon ay mayordoma pa rin sa bahay. Ipinaldala na lang sa itaas ang kanilang hapunan dahil malapit nang magdilim. You comfy, wife? Nang makarating sila sa banyo ng kanilang silid, ay unti-unting hinabaran ni Royce ang asawa upang makalusog na sa bathtub na inihanda ng lalaki. Yes po, but my breast hurts. Sambit ng babae habang umuupo sa bathtub na hanggang dibdib lang ang lalim ng tubig. I'll join you in a bit. Umupo sa likod ni Zara si Royce habang pareho silang walang saplot. Mula doon ay marahang minasahe ng lalaki ang dibdib ng asawa. How's your day been, Arky? Sorry for being mad earlier. I feel bad. Malambing at mapang-akit na sabi ni Zara. It's fine. I'm just helping Papa in the office. Kasi naman, pagising ko kaninang umaga, sabi ni Nana maaga ka raw umalis at maaga ring babalik. Pero hapon na pero wala ka pa rin. I'm sorry, baby. Sabay halik sa sentido ng babae at isinubsob ang mukha sa leeg nito. It's fine. Huwag na ulit-ulitin, ah. Tanaw mula sa window pane ng banyo nila ang sunset. Nakahinga ng maluwag si Royce nang ibigay ni Zara ang bigat sa dibdib ni Royce at doon humilig. It's beautiful. Patungkol ni Zara sa sunset. Stay still. Why? Kuryosong tanong ng dalaga. Doon naramdaman ni Zara ang pagpipigil na ginagawa ng asawa na kalaunan ay hindi na rin natiis ni Zara. It was a bit rough, baby. Nasabik lang. Sambit ni Royce matapos nitong buhatin ang dalaga mula sa bathtub pagkatapos ng ginawa nilang pagsisiping at dinala sa shower area para liguan. Matapos noon ay lumabas na ang dalawa sa banyo, saka dumiretso sa walk-in closet para naman bihisan ng bestida ang babae, samantalang boxer lang ang suot ng lalaki. Someone knocked at the door at inungo naman agad yun ni Royce para abutin ang hapunan nilang mag-asawa. I'm famished! Sumampa ang dalaga sa sofa at pabagsak na umupo doon. Binalingan siya ni Royce ng mapanganib na tingin, saka inilapit ang asawa sa table para kumain na, habang si Zara naman ay namili ng papanoorin sa telebisyon. Be careful, your tummy's getting bigger, baby. Sorry po, hindi ko na ulit gagawin. Let's eat. Nang matapos ang mag-asawa sa pagkain na ibinabana ni Royce ang mga hugasin at pinatay ang ilaw, tanging lampshade na lamang ang bukas. Comfortable? Magaspang na sabi ni Royce sa asawa. Opo. Hinimas ni Zara ang dibdib ni Royce at marahang nagsalita. Arky. Nakahiga ngayon ng dalawa sa kama, nakayakap ang babae sa lalaki, samantalang ang kamay naman ni Royce ay nakapulupot sa malaking tiyan ng asawa. I'm not afraid of darkness anymore, baby. And that's because of you. I hope you don't beat yourself up with it. Let it go, baby. Mahinang bulong ni Zara sa asawa habang mariing nakatitig ang mga matang mapagsamo ng lalaki. Thank you for waiting for me. Ani ng lalaki. No, thank you kasi napagtiyagaan mo ko. Thank you for being the person I didn't know I needed so. Sabay halakak ng babae. This is the life I have been praying for, Beatrice. I love you so much. Sabay halik ng lalaki sa noo, tungki ng ilong, at sumunod naman ay sa malalambot nitong labi. If you like the story, please don't forget to like, comment, share, and subscribe for more wonderful stories. Hanggang sa muli! Paalam!